Wala ho si Amy dun sa prinsipyo. Kasi kung talaga may prinsipyo siya, pinuntir niya na kapatid niya. Alam niya na nagiging inutil na yung kapatid niya. Bakit di niya madiretso? Bakit di niya sabihin? Because it's understandable. She is protecting her brother. Period. It will never change. So whatever issue na dumating sa buhay natin, sa Pilipinas particular na, hindi na magbabago yung kanyang pananaw dun. She will always protect her brother. Paulit-ulit yun. She will always protect her brother no matter what. So lagi niyang ilulusot yung kapatid niya sa mga katarantaduhang ginagawa nito. So, in other words, hindi ho prinsipyo yun. Diba? Sabi nga, blood is thicker than water. Ganun talaga. Wala na. So, bakit tayo umaasa? I mean, kung... Hindi ko sinasabing pero kung that what it takes to show the prinsipyo na pinaninindigan natin, then let it be. Basta tayo, maninindigan tayo sa Duterte because of the principle. More than anything else, whether we win or lose, prinsipyo ang ating paninindigan dito. Hindi lang kasi winnable. I mean, masihi. Ito ang pananaw ko Dahil sa pagsali nun, masihina pa Kasi para tuloy naging trapo dating. Sorry real talk. Pero sa akin, ganun ang dating Para tuloy tayo naging trapo kung tatanggapin natin yan. Yun lang. Para sa akin po yun. Maaring mali ako. Maaring iba rin ang opinion nyo. Nasa sa inyo yun. Kanya-kanya ho tayong opinion. Kahit kami mga vlogger, di ho kami nag-uusap kung ano ba prinsipyo ninyo. Kailangan ba tayong pare-pareho ng prinsipyo? Kahit nga po ako sa Banateros Pag ako nag-message sa kanila, although kadalasan dahil nga sa mga nakukuha naming info, ako sinasabi ko nga sa kanila, basta ako out ako kay Amy. Minesis ko na kagad sila kanina ba yun o kahapon. Sabi ko sa kanila, ako no ako kay Amy, yes ako kay Camille Villar. Kasi talaga naman si Camille Villar, talaga namang ang Villar, una, si Camille Villar hindi pumirma ng impeachment. Pangalawa, si Camille Villar at ang kanyang family ay talagang loyal sa mga Duterte. Hindi na walang question doon. Hindi never nilang binetray ang mga Duterte hanggang kaduluduluhan. So, wala akong makikitang questionable pagdating sa kanila. Maybe the only thing that ang mag-aaring questionable sa kanila is yung tinatawag na dynasty. Sa akin, dynasty, sa tingin ko naman hindi masama per se. Diba? Ang dynasty per se hindi masama kasi maaari namang may mga talagang pamilya na maayos. Bakit hindi ati-boto lahat? Kahit tumatakbo pa silang lahat. Diba? Pero meron din naman pamilya hindi maayos. It's more than sa akin lang hindi po hindi ho yun basihan. Okay? Hindi ho yun basihan para hindi ko suportahan si Camille Villar. Para ho sa akin sinusuportahan ko ho yun. Kaya yun lang naman po sa akin. Pero ito, may papakita ko sa inyo may papakita ko sa inyo. Ito ko. Kasi patungkol din ho ito sa isa sa mga alyansa. Ito. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ito. Ito. Ayoko pong bumababa. Nadidepress ako pag naiisip ko kayo. Kaya ayoko bumaba dito. Dahil malamang mag-ihakan lang tayo pare-parehas. Kaya ngayon may lakas ng loob po akong humarap sa inyo. Dahil ang magiging kasama, kasangga, kaibigan po
natin na kailangan po natin na may counterpart ako sa Kongreso Ayan. ay ang isang Pami Zamora. Yan. Kilala niyo yan. Yang Pami Zamora na yan. O, alam niyo yan, di ba? Madaldal din yan. Bumanat din sa mga Duterte yan. Di ba? Isa yan sa mga bata ni Tamba. Tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. Panoorin lang ninyo. At syempre, in-endorse siya walang iba ng senador ng alyansa na si Abby Binay. Isa pa to. Wala rin tong... alam mo, sabi niya dito sa speech niya, para lang daw tatakbo siya sa Senado para daw mas malakas daw pagdating sa issue tungkol sa Makati, Taguig na labanan. Anong klaseng dahilan niya para tumakbo kang senador? Para lang sa issue ng Taguig at Makati? Kaya ka tumakbong senador? Para sabi pa nga niya dyan, para hindi lang sila. Ibig sabihin yung mga Cayetano, di ba? Hindi naman. Si Alan Peter Cayetano, hindi naman tumakbo sa Senado para sa Taguig lang. Kasi may mayor, yung asawa niya ang mayor doon. So, yun ang para sa kanya. Ito ang para sa akin, Senado. Di ba? Hindi dahil tumakbo ko para proteksyonan ko ang kapakanan ng Makati o ng Taguig kay Cayetano, di ba? Ito si Abby Binay, tumakbo diyan para gusto lang niyang proteksyonan yung kanyang Makati, anak ng weteng. Yan ang tinatawag na basta lang makatakbo talaga. Tapos ito, tingnan ninyo kung gaano nila sa tingin ko ay nilalapastangan yung eleksyon natin. Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Proud pa siya. Ha? Sabi ko, Pami, Abi. Oh, di nyo naisip yun, ha? Oh. Para pag dumagaan yung iba dito, sasabihin nyo, Pami, Abi. Para masala na ba bad trip? Maano naman lang ako. Kasi sa dami ng luha naiyak ko, sa sobrang dami ng sama ng loob na inagbigay nila sa ating lahat, maasar man lang sila kahit slight. Kita niyo yung mga purpose niya pagtakbo para maasar lang sila ng slight. Ang sinasabi niya dito yun kasi nagsasalita siya dito sa mga embo-embo ng Taguig na ngayon eh. So nangampanya siya dyan para talaga, alam mo yun, hindi para pagsilbihan ng tao. Kundi asarin ng mga Cayetano para masabing meron pang nasa kapangyarihan na iba. Grabing ugali nito ni Abby Binay pang, ewan ko, pang Aling Claire eh. Totoo. Hindi, totoo, di ba? Yung pang palengkehan ng ugali. Konti lang, di ba? So mamaya po... Ang gulo-gulo ng pamilya nito eh. Yung asawa niya tumatakbong mayor. Tapos yung kapatid niya tumatakbo ring mayor. Tapos dati nag-away sila nung kapatid niya. Ang gulo ng mga pamilya ng mga Binay, sa totoo lang walang biro. Magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo.